Mga kabayan, matapos magdesisyon ang Korte Suprema at tuluyang ibasura ang nakaambang impeachment trial laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte, nanindigan si Senate President Chis Escudero at sinabing hindi na kailangang mag-convene ang Senate Impeachment Court matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Matatandaang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban dito kay VP Sara noong July 25, 2025. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Maliban kay Senate President Chis Escudero, nagbabala din si Senator Juan Miguel Zubiri sa kanyang mga kapwa mambabatas na huwag baliwalain ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na si VP Inday Sara Duterte. Sa isang ambush interview bago ang pagbubukas ng unang regular na sesyon ng ika-20th Congress, iginiit ni Zubiri na unconstitutional ang paghahain ng Articles of Impeachment ng Kamara de Representantes laban sa pangalawang Pangulo batay sa ruling ng kataas-taasang hukuman. Ayon pa kay Zubiri na kapag pinilit ituloy ang impeachment trial sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema, para silang mga unggoy sa gubat na hindi sumusunod sa batas. Dagdag pa niya na kung hindi susundin ng Senado ang utos ng Korte Suprema, mawawala ng saysay ang rule of law at bababa ang tiwala ng taong bayan sa institusyon. Ako personally, hindi na dapat matuluyan. Let's not defy the Supreme Court order. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema, para tayo mga unggoy sa gubat. We're no different than the monkeys in the forest who do not listen to rule of law. So we must always adhere to the rule of law. Kung matatandaan, nagmatigas ang ilang mababatas at mga tauhan ni Speaker Martin Romualdez Jr. matapos maglabas ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay nga sa pagbabasura sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, may sariling constitutional body ang Kongreso at Senado, kaya hindi ito dapat panghimasukan ng Korte. Dahil dito aapila sila sa kataas-taasang hukuman para maghain ng motion. Sa kabila nito, nanindigan naman si SP Escudero na kahit anumang gawin ng Kongreso ay hindi sila susunod dito at tanging Korte Suprema lang ang tanging may kapangyarihang magbigay buhay at mag-interpret ng saligang batas. Hindi ba dapat? Anuman ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Sa huli, binanata ni SP Escudero ang hindi niya pinangalan ng kritiko ng Senado matapos magbigay ito ng pahayag kamakailan na Korte Suprema daw ang dapat masunod at magdesisyon. Pero nang magdesisyon na ang Korte Suprema, binawi niya ito at sinabing dapat Senado ang masusunod para ituloy ang naturang pagdinig sa kaso sa pangalawang Pangulo. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sino ba talaga ang dapat masunod at magdesisyon? Ang Senado ba ayon sa ilang kongresista o ang Korte Suprema ayon mismo sa pamunuan ng Senado?
Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Meron daw bagong testigong hawak ang DOJ tungkol sa mga nawawalang sabungero. Ayon sa DOJ, hindi lang testimonya raw ang kanyang hawak kundi pati nga mga ebidensya. Hindi pa ho nilalabas ng ahensya ang pagkakakilanlan ng bagong testigo, pero isa raw siyang sibilyan at maraming nalalamang impormasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Lalo raw nitong napalakas ang kredibilidad ng mga impormasyon na inilantad ni Elias Totoy. Una nga pong sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA na hahabulin ng pamahalaan ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Kaya kahapon sinampahan na po ng kasong administratibo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 12 pulis na sangkot umano sa missing sabungeros. Nakitaan ng probable cause ang mga pulis. Ayon nga sa salaysay at mga dokumento ni Dondon Patidongan, Elias Totoy at mga video at mga salaysay ng mga kamag-anak ng nawawalang sabungero. Naihalal ng mga senador na mamumuno sa mga komite ng Senado sa 20th Congress. Si Senator Rodante Marcoleta ang chairperson ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga alegasyon ng katiwalian sa hanay ng gobyerno. Hahawakan din ni Marcoleta ang Trade, Commerce and Entrepreneurship Committee. 4 na komite naman ang toka kay Senator Alan Cayetano kabilang po ang accounts. Kay Senator Kiko Pangilinan naman napunta ang Agriculture, Food and Agrarian Reform Committee, habang si Senator Bam Aquino ang tututok sa Basic Education. 3 komite ang kay Senator Robin Padilla kabilang po ang Constitutional Amendments na dati na ring hawak ng senador. Si Senator Pia Cayetano naman ang mamumuno sa Energy Committee at 2 iba pa. Habang kay Senator Camille Villar ang Environment. Ang Finance naman... Yung environment, may kasama pa yata dito, pati agriculture sa kanya. Ba? Ayos. Oo. Samantala mga kapatid, ang Finance napunta po kay Senator Win Gatchalian. Games and Amusement at Social Justice naman ang hahawakan ni Senator Erwin Tulfo. 3 naman po ang hahawakan ni Senator Bongo kabilang ang Health Committee. Habang sa Tourism, si Senator J.V. Ejercito. Migrant Workers at Public Services naman ang pamumunuan ni Senator Raffy Tulfo, habang tig-iisang komite rin sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Mark Villar. Binatikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kaugnayan daw ng ilang kongresista sa anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Magalong, mga kongresista mismo ang namimili ng mga district engineers sa DPWH at hindi ang mismong kalihim ng ahensya. Dahil po dyan, malinaw daw na may sabwatan sa pagpapatayo ng naturang mga proyekto. Dumipensa si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa alegasyon ni Magalong. Anya, qualifications at experience ang kanilang tinitignan sa pagpili sa kanilang mga tauhan sa DPWH. Sa kabila naman nito, pabor pa rin ng alkalde na ituloy ang unang direktiba ng Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang SONA na imbestigahan ang libo-libong proyekto ng ahensya. Initially ho talaga natuwa ho ako doon eh. Pero nag-concentrate lang sa DPWH, nag-focus lang sa contractista. Pero sino is for really the people behind it, diba? Ito namang mga kongresta ho eh. Sino ho ba ang namimili ng kanilang mga district engineer? Sino ho ba namimili ng regional director? Hindi yung secretary ng DPWH. Nagkakaroon ng conspiracy, yan po yan sa mga kickbacks na yan. Sa mga hatian, sa mga porsyento. Sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din. Papanoorin ko na lang po in the next few days kung talagang may papasatupad ho ng ating Pangulo yung kanyang mga binanggit. Sa ilang pang balita, naudlot po naman ang nakatakdasan ng pagtalakay ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sa susunod na linggo po raw pag-uusapan ng mga senador para nga mas may oras silang masinsin at maaral ang naging hatol ng kataas-taasang hukuman. Matatandaan pong dineklarang unconstitutional o labag sa ating saligang batas ang impeachment complaint laban sa bise. Ayon po kay Senate President Chis Escudero, sa August 6 nila pag-uusapan ang issue kung itutuloy ba o hindi ang impeachment.
97 pages daw kasi ang naging hatol ng Korte Suprema kaya may dagdag pa at may mga dagdag pang opinyon ang ilang mga maestrado kaya kinakailangan daw ng oras para ito'y basahing mabuti. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Hindi porkit taga-Pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso.
So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC? Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasyahan pa rin. Pagpapasyahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care
when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision, and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-decline daw